Nasa 2,000 residente na abo ang tahanan dahil sa malaking sunog na tumupok sa isang barangay sa Cavite. Ilan sa mga residente tumalon na sa dagat, makaligtas lamang mula sa nagngangalit na apoy. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay 7, Cavite City pasado alas 3 kahapon. Dahil gawa sa light materials ang mga kabahayan na sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin, mabilis na kumalat ang apoy na umabot pa sa Barangay 5. 30 minuto pa ang lumipas, mas naglagablag pa ang apoy na tanaw mula sa baybaying ito. Sa dagat na dumaan ang mga residente para makalikas mula sa sunog, matapos harangan ng apoy ang dadaanan sana nila para makalikas. Aabot sa 100 fire trucks na ang rumisponde. Pero nahirapan ang mga kawani ng pamatay sunog na pasukin ang mga eskinita. Nagpadala na rin ng helicopter ang Philippine Air Force para sumalok ng tubig sa dagat at isaboy sa mga nasusunog na humigit kumulang 600 bahay. Mag-aalas 6 ng gabi na apula ang sunog. Halos maabo na ang mga bahay at tanging mga yero at mangilan-ngilang konkretong pundasyon na lang ang natira. Maging ang ilang mga alagang hayop hindi na nakaligtas. Pansamantalang namamalagi ang mga apektado ng sunog sa Dalahican Elementary School at Santa Cruz Elementary School. Isa si Aling Yolanda sa mga sumuong na sa dagat para lang makaligtas sa sunog. Magba-Bible study po kami, Bible study. Ngayon, may sumigaw na sunog. Ginawa na lang namin, tubando na lang kami sa dagat. Hindi na niya napigilang umiyak dahil sa tindi ng pinagdaanan nila para makaligtas. Hirap na hirap kami kahit yung mga bata. Tinatapon na lang sa dagat. Bangungot na sa amin ito masyado. Tanging mga graduation pictures na lang ng mga anak niya ang kanyang nasagip. Hindi ko po alam kung paano magsisimula. Ang trabaho ng mister ko, construction. Labor lang, magkano. 400 plus lang. Sana mo, bigyan niyo kami ng konting tulong po. Aabot sa 900 pamilya o nasa 2,000 individual ang apektado ng sunog. Sa dami ng nawala ng matutuluyan, sa hallway na lang ng paaralan na nagsilbing evacuation center pumuesto ang iba. Kasama pa ng ilang mga evacuees ang kanilang mga alagang hayop. Ang kailangan po ng residente namin ay yung mapatayo uli yung bahay, yung mga pagkain, yung higaan, lahat po kasi yung sarili lang talaga ang nailigtas para lang mailigtas sa sa sunog. Walang disgrasya sa sunog na halos lahat ng pamilya na sunugan. Ayon sa ilang mga nasunugan, nagsimula ang sunog habang nagwi-welding ang isa sa mga residente ng Barangay 7. Nagwe-welding po dyan. Yung mga katabi niya pong bahay, puro mga light materials lang. Sana naisip niya. Depensa naman ng asawa ng itinuturong salarin. 30 minuto nang tapos ang misteryang mag-welding bago magkaroon ng sunog. Hindi po totoo yan kasi yung nangyari po kanina, tapos na po siya nag-welding kanina, bumaba na po siya para kukunin yung yero para ilalagay na po doon sa bubong namin. Patuloy pang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa naging mitsa ng sunog at inaalam pa ang halaga ng mga ari-ariang natupok. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.